1,391,600. Sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na itong ticket na pinalunan ni Mr. Antonio Filon Mendoza. Bakit dinidefine yung order ng Supreme Court? Mr. Chair, can I answer for the Yes, Chairman Felix Reyes, sir. Yes, totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory na. Okay. I was there when Mr. Mendoza went to the office, but unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit, and then we refer Mr. Mendoza to the office of the COA, and I understand that he was instructed to file because according to COA, it is a money claim against the government, and then there is this circular which need to be comply. So ang sabi po namin sa kanya, once he get the clearance on the same day that clearance will be presented to the PCSO, the check will be issued to him. Bakit kailangan po ng clearance samantalang ticket po yun na pinanalunan niya, tumama siya ng first prize, and then dinaan sa Supreme Court dahil nagkaroon natin problema sa ticket, di ba? Na-plansya ata. Totoo po. So ba't kinakailangan pagkukuha ng clearance sa Commission on Audit? Yung po ang sabi sa amin po ng COA that sino po nagsabi? Nandito man taga-COA? Hindi ko po maintindihan nanalo siya ng loto, and then yung ticket na yon nagka-problema lang, na-plansya lang, kaya nga kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na. Dadaan pa siya sa COA? Bakit kailangan dadaan sa COA? Paki-explain nga po in layman's term. Ba't kailangan po? Sabi po ng COA, this claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. So, and a demand for payment of a sum of money, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, Judge, sir. Yes. You're a judge, right? Yes, I am a judge, sir. Now, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan dumaan sa COA. Hindi po, Mr. Hindi, kasi Chair. that's exactly, you read to me something, a circular from COA stating na kapag, since this is a money claim, kailangan kumuha mo ng clearance sa kanila. So ang sinasabi ko lang, so ibig sabihin, from now on, lahat ng mga nananalo ng loto, kailangan kumuha muna ng clearance sa COA. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza Ano po kasi nga po nagkaroon po ng legal disputes. Okay. So, at the time that he tried to claim the prize, nagkaroon nga po ng problema sa kanyang ticket. Okay. So, that's why it prompted him na mag-file nga po ng suit. At yun nga ho, nakarating ho sa Korte Suprema. Actually ako, as a former judge, when I received the decision by the Supreme Court, ang una ko rin noon inisip, talagang that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But yun nga po, I understand that the PCSO, to be safe, we made parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the final and immediately executory by the Supreme Court. Okay. But we were yun nga po. What's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim na niya yung I understand po, winning? hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA. Ano po yung hiningi ng COA? Ay, hindi ko lang po. I'm not aware, sorry, Mr. Chair, for that. I think it's the COA who can better answer that. Why don't we do this, Chairman Reyes? Why don't you assist Mr. Mendoza Actually po, pinarating na po namin to sa comply kanya. with COA regulation requirement? Pinarating na po namin sa kanya, natutulungan na po namin siya sa pagpa-file ng petition po sa COA para nga po mabilis. Yung po yata ang lawyer niya is advising
other parang ini-insist nila na there is no need for them to comply with what is being asked by the COA. So kaya po nagtatagal. Kami talagang amin nung sabi namin, we will prepare the petition. Okay, he just signed it pero iba po yata Sige, ang advice sa kanya ng kanyang abogado. lawyer. Okay. Pwede malaman what exactly the document na hinihingi ng COA to comply? Para po yatang magpapile siya ng petition sa COA asking for a certificate of non-payment. So kailangan po niya mag-file ng certificate. So kami po pala nagbigay na nga po kami ng certificate of non-payment na pwede po niyang gamitin sa pagpapile po ng petition sa COA. And then pag pinaya niya po yung petition sa COA, ano pong susunod na mangyari sana? So i-evaluate po yun ng COA at pagka po na-complete na o na-satisfy na po ang COA, so probably they will give us the go signal for us to issue already the appropriate check. Okay, nagsabi ba yung kanyang lawyer kung bakit hindi nila gustong i-comply yung ni-request ng COA? Sorry, Mr. Chair, I'm not in a position. I have not talked to the lawyer, Mr. Chair. Okay, sige po, Mr. Chairman Reyes. Tatanungin namin siya kasi he wrote us a letter. Ito nga, at nagpapatulong siya. E-Lotto app inaccessible starting July 13, but there's still Lotto online app which is accessible. Pareho lang ng Lotto app ito. Meron tayong show PowerPoint presentation. Nasa na? Committee Sec. Okay. Mamaya na siguro yan para mapabilis tayo dahil konting oras lang tayo meron. Lundag na tayo doon sa wala pa yung DICT, COMSEC. Mr. Lawrence Garcia from DICT. Okay. Okay. Sir, ano po yung title position niyo sa DICT? Hi, good afternoon po, Your Honor. Lawrence Garcia po, Legislative Liaison Specialist. We're just coordinating po with the Office of ASEC Paraiso. Medyo sa isang meeting lang po siya, medyo tumagal po. So we're confirming po if kaya niyang humabol or if he can attend online po. Hindi, kayo importante rito eh. Kaya nga pinatuloy ko itong hearing nito para malaman yung resulta na pinagawa ko sa inyo na assessment and evaluation para tingnan kung meron pa rin ba integridad ang PCSO Lotto Games. Tapos wala kayo rito. Ba't ganon? Hindi mo masasagot siguro tanong ko kasi very technical itong mga tatanungin ko. Liaison officer ka, diba? So wala kang alam sa mga technical aspects. Yes po, Your Honor. Nasaan ang banda yung yung alipores mo? Yung alipores mo saan banda na? Kino-confirm lang po namin, Your Honor, kung makakaabot po si ASEC. Kung makaabot, so ibig sabihin pwedeng hindi pa makaabot. Binigyan naman kayo ng enough notice. Bakit? You were given enough notice. Tama ba, COMSEC? Bakit pa sabihin na namin yung pinaka-boss niya sa DICT? COMSEC, pag hindi dumating, isabihin na natin yung secretary ng DICT. Kasama yung mga alipores ng mga ito. Kayo importante rito eh. Alam niyo yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng hearing, sunod-sunod tayo rito dahil marami nagdiskumpiyado sa PCSO. At tinawagan namin kayo, humingi kami ng assistance sa inyo para kayo sa gobyerno ang gumawa ng assessment
Binigyan ko kayo ng napakahabang panahon, 1 taon na. O dapat by now, meron na kayong resulta. Dapat mag-report kayo sa taong bayan kung ano nangyari doon sa ginawa niyong assessment. Comsec, pag hindi dumating, i-subpoena, DICT Secretary. Kasama yung mga technical people niya. Magpapatayo ng mga outlet ang PCSO. How many outlets are we talking about? Attorney Lauro Patiag, General Manager, Branch Operations Sector, PCSO. Attorney? With your permission, you're look into the Yes, sir. exact number is around 6,000 plus. 6,000. Yeah. Kailan po mag-umpisa yun? The current lot operations are ongoing. This is So- under the 6,000 new terminals. terminals. So bagong mga ano to, franchisee ba ang tawag niyan? O no, Agents, Your Honor. Okay, so 6,000 new agents. That's correct, Mr. Chair. Nung last hearing, may lumapit sa akin na mga dating Lotto agents na pinasara ninyo. So bakit hindi nyo bigyan yung priority? Yung 2,000. Kaysa naman mag-hire kayo ng mga bagong agents. Bago kayo magbigay, bago nyo bigay yung 6,000 na yan, bago nyo ibigay sa mga bagong agents, gusto ko unahin nyo yung 2,000 na sinibak nyo. Yes, Mr. Chair. To be exact on the figures, Mr. Chair, 6,097. And I understand these agents are the former agents who were operating under the old system, the legacy. They are the former agents? Yes po. Andito ba yung mga former agents? National, kaya po, si Polay, Philippine Online Lottery Agents Association Incorporated. Kayo po yan, Ma'am Evelyn? Kayo ba yun? Mr. Chair, to my understanding, there are existing 6,097 Lotto agents now compared to the 6,500 na dapat po nagkaroon. Tapos yung 2,000 po na supposedly meron silang bagong machine, hindi po sila nabigyan ng mga machine kasi wala pong machine. I guess that is what Attorney Patiag is saying na existing pa po. Yun po yung mga dati ng mga Lotto agents, yung 6,097. I don't know, I heard na magbubukas po sila ng mga ibang outlets pa, pero I mean, that has to be confirmed pa po. Yun nga po, Pieces. magbubukas kayo ng mga bagong outlets. Tama, Attorney Patiag? Yes, Mr. Chair. As Yeah. per our records, there will be additional 273 new machines or agents to be opened. 273. 273. Sabi niyo po, 6,000. Ano yun, yung present? Yeah po, yung 6,097 are the present agents. Okay. So doon sa 297 new outlets to be opened, magkakaroon yung mga bagong machines yun. Yes, that's correct, Mr. Chair. Okay. So ang gusto ko, yung sa 297, lahat yan ibibigay doon sa mga dating agents ng PCSO na nawalan ng trabaho. I understand that's Natatanggal. the practice, Mr. Chair. We are actually informing those agents who were previously, whose agencies were terminated, and they are the priority. Ma'am Evelyn? Mr. Chair, the Lotto agents in Mindanao, Vismin and Mindanao, has been requesting me to relay message to them that they have approached their branch manager in asking as to when they're going to have their machines because they're still holding on, no? Kasi ayaw pa po nila, gusto talaga nila magbukas pa. Pero yung mga branch managers po yata, they were not informed na talaga pong magkakaroon din sila ng machine and they don't like to accept. Pinag-a-apply po sila ng bagong parang application po
po and pababayarin po sila ng 2,500 ulit para parang bagong application po yung gagawin sa kanila. So they're hoping kasi po dun sa previous conversation po natin or previous committee hearing natin last February na you were requesting po na sana makipagtulungan po with the former chair Junie Kua and the PGNC with the machine, pero nakipag-coordinate naman po kami pero hindi nga lang po na-actionan na matulungan Yeah, I sila. remember we were promised na 8 to 10 months for the delivery. And yung calculation that was supposed to be October to December, yung maging delivery. And so, ang akin dito, Attorney Pachag, kailangan maibigay lahat doon sa mga nawala ng franchise or nawala ng outlet. Every single one of them, one of those na sabi niyo 297, maibigay sa kanila. So sabi niyo, yan ang ginagawa niyo ngayon. Eh bakit wala nakarating sa kanila, wala mga abiso? I understand, Mr. Chair, out of the 273, Oh, exactly 273. 273 po. 273. Out Okay. of which 207 were actually issued the order for the installation, and the 20 remaining are subject for cancellation. May mga technical defects po kasi itong new machine as reported. And there are pending 46 new terminals for installation are pending as of September 23, Mr. Chair. Okay. Ma'am Evelyn? Satisfied ka dun sa sinasabi? Sana nga po magkaroon na sila ng mga machine kasi magwa 1 year na po sa October 1 na wala po silang income. Marami pa hong nawalan ng trabaho. Kahit ako nga rin po na-terminate din. So kailan talaga, Attorney Pachag, may gagaranti ninyo na may di-deliver na po yung mga new machines dun sa mga dating lotto operators na nawalan ng pwesto? Nawalan ng Mr. Chair, as mentioned earlier in the past, the new contract for the so-called PLS, Philippine Lottery System, has a maximum of 6,500. Tama po ba? Sa gaming po. And as reported also, yung minention ko po kanina, 6,097 ay nag-ooperate, and ito pong 273 nga yung forthcoming for installation, or 207 have already been installed with machines. Kaya yung difference po dito as per information, may mga defective terminals. So yun po yung nako-communicate as per our gaming sector, in charge po doon sa aming terminals, doon po sa provider namin ng machine. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakakatanggap kayo ng death threat. Andito ba yung nagbibigay sila ng death threat? Tingnan mo mga mukha nila. Andito. Well, not really coming from the PCSO, pero ano po, syempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 lotto agents po, and nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me kung sakaling kasi nga I was not really expecting na magkakaroon pa po ulit ng committee hearing, I mean about dito sa problema po namin. So Ano pong sinasabi sa death threat? wala po, na mag-iingat po ako. Mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. Mag-ingat. So alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing. Opo. Nung po nung pong bago po kayo nagpatawag ulit ng hearing. Nung September 12. Tapos po na move po sa September 18, di po pa bago ho ngayon today. Okay. I will coordinate with the PNP, COMSEC. Siguro coordinate tayo sa USAA para bigyan ng security si ma'am. Para masiguro makauwi siya ng maayos sa bahay niya. And then, Salamat. and then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP. Mabigyan siya ng security 24/7. Salamat po. Okay na, ipablato niyo na po yan, ma'am. Kailangan kasi yan para mabigyan kayo ng VIP security ng PNP. Ako po ang lalakad dyan para ma-assure na ikaw ay safe at makakating ka sa mga susunod na hearing at walang pag-alinlangan on your part. Maraming salamat po.
Grabe naman kung sino ka sa inyo. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Nag-hearing kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My Don't apologies. do that again. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approve a policy allowing us to install Lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Ano ibig sabihin po nito? Allowing to install Lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-install kayo ng mga Lotto outlets sa mga remittance centers, magbibigay ka ng mga machines? Mr. Chair, sa hangarin po ng PCSO na madagdagan nga po ang aming revenue, during the past administration, meron na po silang tinawag na Corporate Owned Chain of Business Level 1. Yun po ay, kung kayo po ay you own a business and you have, doon sa level 1 is, ilan ba yun? Ito po ay isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming. If we can possibly actually we already passed corporate owned chain of business level 2 for at least 3,000 units or outlet. Ang maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong Palawan Express o Itataya po. Yung po meron na pong may mga outlet. Yung may mga outlet ng negosyo Opo, existing. tulad ng remittance centers. Tulad nga po ng Palawan Express o So, yung ilan po previous yan? ay Luwelier. 2,000? 3,000? Yung pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagkat amin pong iniisip, kung meron nung karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng aming produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, Chairman. Ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Di ba, nung last hearing na ikwento nila sa amin, wala pa ata kayo dito noon, na kamaramihan sa kanila, mga senior citizen, mga OFW na nakapag-ipon, mga senior citizen, yung kanilang lifetime savings, in-invest sa Lotto outlet, and then, nawalan sila dahil kinansila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya, mga Palawan, Luwelier. Bakit yun? Ba't hindi unahin sila? Totoo po yan na naging, yan po ay isa sa amin po naging discussion. Pero siyempre po, ang PCSO ay amin din pong tinutupad yung business, yung judgment. Sapagkat, Ano po ang business judgment po, sir? sapagkat pag nagtayo po ng outlet, yun daw pong terminal na gagamitin, that will cost 450,000 pesos. And you need to wait for at least 18 months. Ito pong sa COCB na amin nung tinatawag, wala hong expense on our part. They will use their gadget at their own expense, including their betting platform end-to-end po. So yun ho ang nag-udyok ho sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from. Okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO, pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na yung lifetime savings nila ibinuhos dyan. Mga OFWs nagpapawi sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani. Pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO,
para sa Lotto outlet and then tinanggal sa kanila yon. Yun po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik. Patuloy naman po ang aming kagustuhan na talagang mabalik yun. Kaya lang ho, Kasi sir, it will take let me time. finish po, Chairman. Kasi Chairman, masakit sa kalooban nila. If I were in their shoe or if you were in their shoe, hindi ba sasama ang loob mo? Na teka muna, left and right ang bukas ng mga bagong proyekto para magkaroon ng mga bagong outlet, kung sino-sino, kung saan-saang lugar. Tapos kami napapabayaan na. Sasama ang loob mo, di ba sir? Totoo po yan. Kaya nga lang po, ang nagiging problema nga ho, ay matagal pong orderin ho, yun hong terminal na ibibigay namin sa kanila. Kaya ho, for the meantime, Akala ko ba sabi October this year? Yun ang pinamis nung last hearing Sinabi October. Ano na ngayon? Mr. Chair, may be Mag-October. allowed to Yes, sir. respond to the initial question. You are Mr. Arnel Casas, Yes, sir. Assistant General Manager, Gaming Product and Marketing Sector, PCSO. Go ahead po, sir. Yes, sir. Sa question niyo po na unahin yung mga Lotto agents, ito po ang sagot ng PCSO, Mr. Chair. Para po, kasi last hearing, merong around 2,000 Lotto agents na gusto magkaroon ng Lotto outlets. I understand it's less than 1,000 now. And ito po ang sagot ng PCSO. Kasama po sila dito, Mr. Chair. Kasama. Yes, sir. Kung kasama sila, bakit po hindi sila mga naimpormahan? Huwag ko kayo matakot, Ma'am Evelyn. Go ahead, sabihin niyo po. Anyway, I'll provide you security. Makauwi ko kayo ng mahinahon, ng matiwasay ngayong araw na ito. OSA will provide you security and then we will coordinate with the PNP na para mabigyan ka ng protection. Go ahead po, ma'am. Thank you po. Sir Arnel, kasi what's this? Yung 2,000 Lotto outlet po na yon na supposedly, di ba, dapat nga may aayusin po na parang, pero hindi na raw yata pwede gamitin yung legacy machine, yung mga lumang machine natin ang paggagamit sa kanila. So we were hoping kasi po na akala ko magpo-purchase na po talaga ang PCSO ng mga bagong machine para po sa kanila. Kasi yun po ang inaasahan ng mga taga-Vismin po sa yung mga ibang nasarado. So I mean from that time po na we had our last hearing po, if nag-order po kayo, di ba hindi naman po kayo ang bibili nun, kundi po yung provider po. Hindi ho yata talaga sorry po pero with due respect, pero hindi ko po alam kung nagkaroon din po ba ng pagkakataon na talaga pong nag-order kayo ng machine para dito sa nawalan ng mga machine. Please answer, Mr. Casas. Mr. Chair, in response to that, we tried to do a reorder po. Ang sinasabi nga po ni Judge kanina, ni aming chair, it's 450,000 per machine and it will take around 18 months bago dumating dito. Masyado matagal. So, ang management po ay nag-isip kung paraan kung paano po mapapabilis na magkaroon ng mga machine. And ito po nga po yung level 2 corporate owned chain business na mabilis po ang deployment ng mga machine for so long na meron kayong area, hindi na po ninyo kailangang mag-put up ng Lotto outlet, you have existing business, pwede na rin po. Iyon po ang tinitingnan. Kaya po yung sinasabi mo, bumabalik naman tayo sa mga Palawan, Luwilier. Ang sa akin po dito at parang silang plaka na tayo rito since since the previous hearings. Yung mga nawalan po ng outlet, yung napasara, sana mag-isip po kayo ng paraan kung paano sila maibalik. Yun sana, bago kayo mag-isip ng kung ano ng klaseng mga projects to generate additional revenue for the PCSO, sila munang isipin nyo. Kawawa sila, sir. Awang-awa ko sa kanila. Di ba kasi nakakahiya naman, sir, parang pinapalaway nyo sila, tumutulong laway nila na may mga bagong outlets, mga bagong bukas, ito, mga mayayaman na ito Yung mga sinasabing remittance centers, ang yayaman ng mga yan, mga bilyonaryo yan, daming outlets niyan, left and right. Unahin muna natin to sila, maliliit, mag-isip kayo ng pamamaraan. Kasi kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Alam niyo yung kasabihan sa atin, di ba, sir? Before you think of any project which pertains to putting up more Lotto outlets, please, sir, think of them.
Mr. Chair. Yes, sir. Tila po yata mahirap na kung ang bibilhin yung the same